nga po. Wag mo na si Mr. si baby muna. Ayan. At least kahit pa nag-idea sa yung mga paninda pwedeng gamitin pampaganda sa kanya. Tutuan ko nga, tuturuan nga daw yung may tao na pangkaraniwang araw. Halos 3/4 yung nabawas sa mga mamimili sa operasyon ng baka di niya alam ha. Kami mga galing laking probinsya. Ano yung amba ng yung bigas, yung kanin pagkain. Pinagkuluan. Bigas, damihan na ng tubig yung kami ng gas. Ano no? Ano mo sabi kami nakabili ng gas? Wala tayong nasa dito kaya dayag. Dito tayo. Sir, Naisip ko rin daw yung Bumili na ako ng bigas. Naubusan ako. Ano ako pabili? Ayan. Siyempre rin yung kahoy. Ayan, Ano ba, bawal naman daw magpausap ng kahoy. Tungkol sa environment, sakay. So, si ate. Sakay, yun lang. Bilang nagkausap si ate, ha? Hanggang kailan nga daw tatagal yung hawak na pera ng publiko na ipamimili dito sa mga pamilyang bayan na bukas. Tinry ko lang. May mga ayuda at may mga plano na ilalatag sa mga susunod na araw para nga sa ating mga kababayan na namang problema kung hanggang saan naabot yung hawak nilang pera para nga may pagkasa dito nga isang buwan na lockdown. Pero ang issue pa rin na kayo yung supply kagaya nung sinabi ko si Aling Marathon at hindi meron naman ang isda dito sa loob ng pamilya ng Libertad. Siguro yung na naman yung presyo ng isda dahil maging mga mangingisda ay sa mga sources ni Ate Emma hindi na rin napayagan na makapaglayag dito nga sa isla ng Luzon. Ginuli na magdadala naman ang supply ng sariwang isda sa mga pamilya at kagaya sa Libertad. Na mga supplier ng isda hindi na rin pinayagan kanilang madaling araw na maglayag yung ilan sa mga kakilala niya ng isda. Dahil para sa mga dating umano na araw posibleng humina o tumumal yung daloy ng supply ng sariwang isda sa mga pamilya. Kaya naman si Christian Alfonso ng meat vendor din dito sa Libertad Market maraming supply ng pagkain pero papaunti lamang yung namimili dahil nga sa walang transportasyon na available. Pero saka dito sa Libertad, kapansin-pansin na yung mga tricycle, tuloy-tuloy pa rin sa pagbiyahe na bagay na yung mga pangpublikong jeep at bus lamang yung hindi natin napapansin na dumadaan. Pero madalang, may mga madalang tayong jeep na nakikita na mga dumadaan ito. Nandito ako sa kalsada. Nakita ko dito, Baklaran, biyahing Baklaran nito, galing sa Divisoria, Lakay. Erwin, nakita ko itong video mo. Ayan, yung bang bagsak ng mga pagkain, prutas, gulay, ayan, isda dyan sa Libertad, hindi ba naapektuhan? Ganun di ba kasing dami? Bago na-implement itong community quarantine. Saka yung dami ng isda, ng karne, sustainable, sapat. Yung gulay ay sapat pa rin. May mga biyahero pa na nagpapasok ng gulay dito sa Feeling ko pamilya. eventually. Pero pagdating So, if you guys have the time, extra time, watch it. Salamat po, Caloocan City Mayor Oscar Oca. Malapitan, magandang umaga po sa inyo. Yan, and you can stream daily. Not daily, but Stream what? Grateful daw si Joy Springs sa kanyang hubby na si Juancho Trevino dahil lagi rin itong sinisiguro ang safety niya at ang kanyang pamilya. Parang dalawa. Makikita ko smiles ang family ni Joyce matapos silang mabilihan ng grocery supplies ni na Mr. and Mrs. Trevino. Yan ay bilang paghahanda laban sa COVID-19. Inaalala ni Joyce ang kanyang lola dahil may edad na ito at mas prone mahawa sa sakit. Malaking bagay raw para kay Joyce na supportive sa kanya si Juancho dahil mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Check out the questions. Patuloy po magbibigay ng serbisyong totoo ang GMA Network sa mga kapuso natin sa ibang bansa sa kabila ng banta ng COVID-19. Ang GMA International sa tulong ng GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV International ay 24 oras na magpapalabas ng mga balita at mahalaga impormasyon mula po dito sa Pilipinas.
Ang mga pang-English programs ng Kapuso Network, pati na ang breaking news bulletins, ay mapapanood pa rin. Pero pansamantala munang suspendin ang production ng ilang entertainment programs. Gayunpaman, mapapanood pa rin ang ating mga kapuso abroad, ang mga inaabangang GMA Network drama series. Magbabalik po ang unang hirit. Lang, ikot na yung katawan nito. Tignan mo. So, di ba, Discover Kinder Joy in 3 ways. 1, a delicious cocoa treat with 2 crispy wafer balls. 2, a fun surprise. And 3, a joyful family moment. Yung plastic style jacket na kulay green. Ito ba yung naka-jacket ng green? Yan, Nakagulat pa si nakay. at. Kahit saan sa pumunta, may maawahan siya. shoutouts nga pala sa mga Kawawa naman yung elderly, may mga health issues, yung pregnant women. Sila talaga kasi yung vulnerable na diretso kagad yung pagpunta sa serious condition. So, this is Without probable cause. Of course, Mga importanteng balita, yung mga issue na mahalaga sa inyo Got na questions. makakatulong sa isipin mo. pag-trans. Pwede Ano kayo, gawin mga opisyal ng gobyerno. that are involved. And with curfews being implemented in some Hanggang ngayon po, may nagdidebate pa rin, ano ho, doon sa mga, example sa Marikina, yung sa Rizal, ano ho. Specific ho ba, ano ang purpose ngayon nitong mga kanin nyo ititira ho ng mga checkpoint, considering nga nag-lockdown na po ang Luzon, dapat mabawasan na po itong mga checkpoint na ito. Sa ngayon ho ba, sir, ano po specifically ang instruction dapat to doon sa mga nagbabantay sa checkpoint? Lahat ng tao nakauwi sa kanila. Ang unang-unang instruction natin. Yes, ano naman, expect what Diyan ba na happened to me this morning kasi Bago pa lang eh. yung implementation na So, itong mga maagang natulog, hindi niya alam yung pronouncement. At yung mga tao na kinakala niya ay ang pinatutupad ay yung general community quarantine pa rin na pwedeng nag-explain ako pumasok ang mga tao. So, magkakaroon pa tayo naman maraming pronouncement sa ngayong umaga, sa mga hapon. At ngayon din ay napupulong yung ating mga PNC, AFP, Lahat ng tao sa bahay. EOC, yung iba pang mga ahensya na nakapatupad ng border control at saka ng peace and order. So sila ay gumagawa Doon naman si Papa mo? ng mga details sa pagpapatupad. Dama? So, pati ang AAP, yung ating lahat ng mga expressway, hawak na ng AAP yan. Yung Sino yung binibili ng food at ng medicine at Kailaman dyan. Opo. Sir, if I may suggest, ano po, Sek, baka lang ho makatulong sa inyo, doon po sa deliveries natin ng mga example po, agricultural products coming from the north, Yes. no? Kung pwede lang nga sana itong mga, alam po naman ng DA, no? Ng LGUs, yung mga pinanggagalingan nito, baka pwede pong meron pong maagang coordination o may timbre na agad para alam na po yung salubong. Alam niyo ho yun? Klaro na po agad. O, parang kumbaga, kumaaring escortan sila eh. Para mabilis eh. So meron na ho talagang informasyon na itong number of trucks na ito, itong oras po ang ETA nito, diyan po sa salubong sa NLEX para ho, klaro na ho, wala na masyado pong tanungan. Posting ko. yes, ang maganda rin sinabi ko, Ted, nagbigay din naman ng listahan, kay Secretary Gar ng mga authorized vehicles na mag-deliver. At ito ay ipapasa sa ating mga pulis at pinagmaman ng mga kalsada. So, maganda yan, Ted, we will do that para Hate kids, pero ang talaga sabi yung ko, food at goods at saka Oo. Kumbaga ho, kagaya ng ginagawa ko sa ibang mga bansa na nag-lockdown, ang lahat ng biyahe ng mga naghahatid ng goods well coordinated na doon sa mga checkpoints, ano po, bago man dumating. Yes. Opo. Okay. Okay, Sek, salamat po sa panahon at kami po yung muling tatawag ho, ano? Siguro baka maya po araw-araw, just to clarify po itong mga malalabong issue para po matulungan ng taong bayan to understand the situation. Maraming salamat, Ted.
Shoutout gusto sa ko lang buong sana Ireland. susulmatan yung ating mga Shoutout sa buong kapulisan at Ireland. saka Buong Ireland. kasundaluhan na Ano si Tamaki? napapagpapag Tapos na Maki, lockdown Australian. at Ay, saka mali. yung ating local Canada. government units. Shoutout sa buong Sana Canada. rin yung ating mga health workers. Opo. Talagang Gang for life. buhay ng ating mga health workers. Sila ngayon ang ating Sa buong Canada. sinupawag na ang Sa buong Canada. Kahit Sa yan, buong Ireland. alam nyo nang makapanganib yung buhay nila. Shoutout po, Jonas. They're still there, no? Attending to our PUIs, our Shoutout to you, Jonas. Opo, mabuhay po din kayo, sir. Salamat po na marami. Thank you. Don't Thank you so catch the much. virus. Thank you po. Secretary Secretary Eduardo Ani po ng DILG. At well, ito ho kasi magiging kumbaga araw-araw ko ng ugnayan na halos no para ho lamang malinaw natin ang ilang pong mga issues na hindi ho klaro ano ho at ngayon nanganganay pa po ang lahat. Tanggapin po natin yan ha. Kaya kung kayo may nakikita pang taxi dyan sa bumabiyahe, opo, baka hindi pa alam ni mamang driver. Siguro ho ngayon, kung nakikinig ka, weo na ikaw. Weo. Okay. Ito ho muna, ha, si Secretary Francisco Duque III, atin po munang istorbohin din, ano ho, sa araw pong ito ng Martes para lang ho sila pong katanungan ng bayan. Sec, good morning po, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Ted. Sorry kahapon, ha. Sobrang walang kapatid-patid ang trabaho at meetings. I sincerely understand, sir. I sincerely understand. How are you, sir? Kumusta po kayo? Ito, medyo mayayat lang. Importante, wala ho kayong sipon-sipon at ubo-ubo. Wala naman. Okay. Thank God. Opo, so ito ho muna, no? This morning po, ako ho mismo, may mga nakita akong mga naka-uniforme ng nurse, no? Mga health workers na walang What is your masakyan. thoughts right now? So, tanong po ng marami ng mga health workers natin, particularly under your jurisdiction, yung pong mga kawani kagawad ng mga DOH-run hospitals, paano po ang kanilang sasakyan? Pagpasok po at pag-uwi. Where Okay. Mahigit tanong mo yan. Kasi What am I kahapon, thinking right now? meron kaming Why agreement would I na think of stuff? para mag-deploy ng sasakyan o payagan, limited, very limited lang para sa mga basic frontline health workers. No? Kaya tama yung sinabi mo, I'll take this up sa IATF mamaya na paano paplanuhin yung availability ng sasakyan kasi hindi makakapunta ng ospital. Opo, So, may mga adjustments pa tayo dahil sa mga araw lang natin. I know, sir. I know. We understand. And then, siguro ho, no, sa lahat ng mga ospital, ng mga pribado at mga under LGU, kanya-kanya na ho silang diskarte sa pag-provide ng vehicles for their staff. Tama po. Kailangan masuri natin maigi yung kapasidad nila. Kasi syempre yung mga iba dyan talagang public transport ang ginagamit. So, tutugunan nito mamaya ng IATF. Okay. Sec, ito ho, no, sa mensahe sa amin pong social media accounts, ito hong tanong ng mga health workers natin sa kanila pong hazard pay. Yung kanila hong kapangamba na they are exposed sa mga panahong ito. Meron naman po silang 100 pay, pero dahil nga ito ay karagdagan na risk kung tawagin, kukonsulta ko ito sa presidente doon sa economic sa DBM rather para tignan kung makapagbigay ng extra pay for the high risk kasi talaga naging high risk yung trabaho. Baka yung kanilang datihan hazard pay hindi sapat. Baka kailangan adjustment dito, Ted. Opo. Yung pong protocol doon sa pagkwa-quarantine ng mga health workers na na-expose sa mga positive cases po, kasi yung ilang mga hindi man sila umamin, may mga pribadong ospital, kaya medyo pantulutan ho sa pag-attend kasi nga kapag may isang na-expose, nanganganak po yung kanilang staff na kinakailangan i-quarantine, nauubos sa sila ng tao eh. Yan din ang isa pang amin na pinag-uusapan kasi kahit na hindi ka naman nahawa,